In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Mga kapatid, tayo muli nagbabalik at tayo magpapatuloy sa ating pagpapahayag sa ating binabasa, ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Ito'y unang libro, ibig sabihin magkakaroon pa po tayo ng ikalawang libro. Mga kapatid, bago tayo magsimula at magpatuloy, nasa ikapitong yugto na po tayo. Nawa sa oras tayo pagpalain nawa tayo ng Panginoon, ng Amang Diyos at ng Banal na Espiritu Santo. Unang-una sa lahat, idinadalaan ko po Amang Diyos ang bawat isa na nangangailangan ng kagalingan at ang bawat sa nangangailangan ng kaligtasan sa oras na ito, nasan man naroroon ang bawat isa. Ito'y aking hiningit, dinadalangin sa inyo, Ama, sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapuriang kadakilahan, kalawalhati at kapangyarihang magpakailanman sa nawa't sa nawa. Ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Dakong ikaw, O Panginoon, at dakilang iyong pangalan, sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ay pagalingin mo kami. O Panginoon, o tayo ay gagaling, iligtas mo kami, O Panginoon, at kami ay maililigtas sapagkat kami ay iyong maraming at mana. At hindi iiwan ng Panginoon ang kanyang bayan dahil sa kanyang dakilang pangalan, sapagkat sinumulan na tayo ng Panginoon na maging kanyang bayan. At ang lahat ng kumanta ng mga papuri at ang bawat isa ay umalis sa kanilang sariling bahay na niliwalhati ang Diyos, sapagkat ang kanyang liwalhati magpakailanman. Amen. Pangalawang Greek form, ibig sabihin magkakaroon po tayo ng pangalawang pagkakatala sa Greek o pagkasulat sa Greek. Kaya tayo po ay magpapatuloy sa ating pagbabasa ang Ebanghelyo ni Nicodemus. Isang pagsalaysay tungkol sa pagdurusa ng ating Panginoong Kristo at sa kanyang banal na pagkabuhay ng muli. Sinulat ng isang Hudyo, Eines, sa pamamagitan ng pangalan at isinalin sa labas ng Hebreyong wika sa wikang Roma ni Nicodemus at isang Romanong pangunguna. Matapos mawala ang kaharian ng mga Hebreo, 400 taon ang nagpatakbo at ang mga Hebreo ay darating din sa wakas sa ilalim ng kaharian ng mga Romano. At ang hari ng mga Romano ay nagtalaga sa kanila ng isang hari nang sa wakas ay pinalitan ni Tiberio Caesar ang sentro ng Roma. Noong ika-18 taon ng kanyang paghahari, hinirang niya ang bilang hari sa Judea si Herodes, ang anak ni Herodes na napapatay ang mga sanggol sa Bethlehem, at ginawa niya si Pilato na procurator sa Jerusalem. Nang gaganapin ni Anas at Kefas ang mataas na pagkakaserdote ng Jerusalem, si Nicodemus ay isang Romanong pangunguna na tinawag ng isang Hudyong Eines na may pangalan. Hinihiling sa kanya na isulat ang isang ulat ng mga bagay na nagawa sa Jerusalem tungkol kay Kristo. Noong panahon ni Anas at Kefas, gayon din ito ay ginawa ng Hudyo at pinadala ito kay Nicodemus at siya'y muli at isinalin ito mula sa Hebreyong pagkasulat sa wikang Roma. At ang mga account ay mga sumusunod. Unang kabanata. Ang ating Panginoong Kristo na gumawa sa Judea at marami at dakilat hindi pangkaraniwang mga himala, at dahil dito'y kinamumihan ng mga Hebreo, habang si Pilato ay procurador sa Jerusalem at sina Anas at Kefas na mataas na saserdote, ay dumating ang mga Hudyo sa mga punong pari, si Judas, si Levi, si Neptalim, Alexander, Cyrus at marami pang iba. Nagsasalita laban kay Kristo at pinauwi sila ng mga punong pari na ito upang sabihin din ang mga bagay na ito kay Pilato. At sila ay umalis at sinabi sa kanya, isang tao ang naglalakad sa lungsod na ito na tinatawag na tatay na si Jose, at ang kanyang ina si Maria, at tinawag niya ang kanyang sarili bilang hari ng anak ng Diyos at bilang isang Hudyo. Binabaliwala niya ang mga banal na kasulatan at tinanggal ang araw ng Sabat. Pagkatapos ay tinanong ni Pilato upang matuto mula sa kanila sa kung anong paraan ang pagsisinungaling sa Sabat. At sila ay sumagot na sinasabi,
pinapagaling niya ang mga baldosa sa may sakit sa Sabat. Sinabi ni Pilato, kung pinapagaling niya ang may sakit, wala siyang ginawang kasamaan. Sinabi nila sa kanya, kung pinapaandar niya ng maayos ang mga lunas, maliit ang magiging masama. Ngunit sa pamamagitan ng paggamit ng mahika ay ginagawa niya ang mga bagay na ito, at sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga demonyo sa kanyang tagiliran. Sinabi ni Pilato, ang pagalingin ng isang taong na may sakit ay hindi gawain ng diabolic o diabolic, ngunit isang biyaya mula sa Diyos. Sinabi ng mga Hebreo, humihingi kami ng iyong kataas-taasang na ipatawag siya upang maaari kang gumawa ng tumpak na pagtatanong sa sinasabi namin. Kaya't hinahagis ni Pilato ang kanyang balabal at ipinigay sa isa sa kanyang mga opisyal na sinasabi, lumayo ka at ipakita mo ito kay Jesus at sabihin mo sa kanya, tinawag ka ni Pilato na procurator na humarap sa kanya. Alinsunod ang umalis at nakita si Jesus. Tinawag siya at binuksan din sa lupa ang balabal ni Pilato at hinimok siya na lumakad dito. At ang mga Hebreo nang makita ito at labis na nagalit ay lumapit kay Pilato na nagrereklamo laban sa kanya kung paano niya itinuring na karapat-dapat na karangalan si Jesus. At siya magtanong tungkol sa opisyal na pinadala kung paano niya ito nagawa. Sumagot ang opisyal, nang pinadala mo ako sa Hudyong Alexander, pinasok ko si Jesus na pumapasok sa pintuan ng lungsod. Nakaupo sa isang asno at nakita ko na ang Hebreo ay kumakalat ng kanilang mga kasuutan sa daan at asno ay lumalakad sa mga kasuutan. At ang iba ay nagpuputol ng mga sanga at sila ay lumabas upang salubungin siya at sumisigaw, Hosanna sa pinakamataas, kaya sa makatuwid kinakailangan kong gawin din. Ang mga Hudyo na nakarinig ng mga salitang ito ay nagsabi sa kanya, paano ka na isang Romano? Alam kung ano ang sinasabi ng mga Hebreo? Sumagot ang opisyal, tinanong ko ang isa sa mga Hebreo at sinabi niya ang mga bagay na ito. Sinabi ni Pilato, ano ibig sabihin ng Hosanna? Sinabi ng mga Hudyo, iligtas mo kami, O Panginoon. Sumagot si Pilato, yamang pinagtapat mo na sinabi ng iyong mga anak, paano ngayon magsasampa ka at sasabihin laban kay Jesus sa iyong sinasabi? Ang mga Hudyo ay tahimik at walang may sagot. Ngayon, habang papunta si Jesus kay Pilato, ang mga kawal na Pilato ay sumasamba sa kanya, at ang iba naman ay nakatayo sa harap ni Pilato na may hawak ng mga pamantayan, at habang paparating si Jesus, ang mga pamantayan ay yumukod din at sumamba sa kanya. Samantalang si Pilato ay nagtataka sa nangyayari. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, Panginoon ko, hindi ang mga pamantayan na sumasamba kay Jesus, ngunit ang mga sundalo na umahawak sa kanila. Sinabi ni Pilato sa pinuno ng sinagoga, pumili ng 12 makapangyarihang lalaki at ibigay sa kanila ang pamantayan upang mahigpit silang hawakan. At nangyari ito, inutusan ni Pilato ang opisyal na dalhin si Jesus sa labas at ipasok siya muli. At habang siya ay papasok, ang mga pamantayan ay muling yumukod at sumamba sa kanya. Kaya't nagtaka ng labis si Pilato, ngunit sinabi ng mga Hudyo, siya ay isang salamangkero at sa pamamagitan nito ay ginawa niya ang mga bagay na ito. Kabanata 2. Sinabi ni Pilato kay Jesus, naririnig mo ba kung ano ang nagpapatotoo laban sa iyo? At hindi ka sumasagot? At sumagot si Jesus at sinasabi, ang bawat tao ay may kapangyarihan na magsalita ng mabuti o masama ayon sa nais niya. Ito rin sa makatuwid na may kapangyarihan ay nagsasabi kung ano ang nais nila. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, ano ang sasabihin namin tungkol sa iyo? Una, na ikaw ay pinanganak na mula sa kasalanan. Pangalawa, na dahil sa iyo nang ikaw ay pinanganak, ang mga sanggol ay pinatay. Pangatlo, na ang iyong ama at iyong ina ay tumakas sa Egypt dahil wala silang tiwala sa mga tao. Sa mga Hudyo ay naroroon ang mga taong may takot sa Diyos ay sumagot at nagsabi, sinasabi namin na kanyang kapanakan ay hindi mula sa kasalanan, sapagkat nalalaman natin na ang tatanggap ni Jose ang pagpapanatili sa kanyang ina na si Maria ayon sa kaugalian ng pakasal. Sinabi ni Pilato, dahil dito nagsisinungaling ka sa nagsasabing
ang kanyang kapanakan ay mula sa kasalanan. Sinabi nila muli kay Pilato. Ang lahat ng mga tao ay nagpatotoo na siya ay isang salamangkero. Ang mga natatakot sa Diyos ng mga Hudyo ay sumagot at nagsabi, kami ay nasa kasalanan din ng kanyang ina at kami ay mga Hudyo at alam ang lahat ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Ngunit siya ay isang salamangkero na hindi natin alam. At ang mga Hudyo na ganito nagsabi ay ang mga ito'y sina Lazaro, Altrarius, Antonius, Santiago, Saras, Samuel, Isaac, Pines, Crispus, Dacripus, Amese, at Judas. Kaya sinabi ni Pilato sa kanila, sa buhay ni Cesar, nais kong manumpa ka kung ang kapaanakan ng taong ito ay walang kasalanan. Sumagot sila, ang aming batas ay magpapatawad na tayo ay hindi dapat manumpa ng hindi sapagkat ang sumpa ay malaking kasalanan. Sa kabila, sa buhay ni Cesar ay nanunumpa tayo na ang kanyang kapaanakan ay walang kasalanan. At kung nagsisinungaling tayo, utos tayong lahat ng pinugutan ng ulo. At nang sila ay nagsalita, ang mga Hudyo nagdala ng singil ay sumagot kay Pilato at nagsabi, at naniniwala ba kayo na ng 12 taong nag-iisang Hudyo na higit sa lahat ng tao sa amin na nalalaman tiyak na siya ay isang salamangkero at mapanirang puri? At iyon ang pinangalanan niya ang kanyang sarili na anak ng Diyos. Pagkatapos ay inutos ni Pilato silang lahat na lumabas sa prosesyon maliban sa sinabi ng 12 nag-iisa. At nang ito ay nagawa, sinabi ni Pilato sa kanila ng pribado tungkol sa taong ito. Lumilitaw na mula sa inggit at kabaliwan ay nais ng papatayin siya ng mga Hudyo dahil sa isang bagay na siya ay lumalayo sa kasamang araw ng Sabat. Inakusahan nila siya, ngunit gumawa siya ng isang mabuting gawa sapagkat pinapagaling niya ang mga may sakit. Para dito, ang sistensya ng kamatayan ay wala sa tao. Sinasabi rin sa kanya ng 12, tiyak ang Panginoon ko ay ganoon. Kabanata 3. Kaya't lumabas si Pilato sa galit na galit at sinabi kay Anas at Caiphas, sa karamihan ng tao na nagdala kay Jesus, kinuha ko ang araw upang masaksihan na wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Sumagot ang karamihan sa tao, kung hindi siya ang isang mangkukulam at isang salamangkero at isang mapagsamantalang tao, hindi namin sana siya dadalhin sa iyo sa kataas-taasan. Sinabi ni Pilato, subukan ninyo siya at dalhin mayroong kang batas, gawin ang ayon sa inyong batas. Sinabi ng mga Hudyo, ang aming batas ay pinahihintulutan na huwag ipapatay ang sinumang tao. Sinabi ni Pilato, kung ayaw mong patayin siya, gaano pa ako? Nang magkagayoy, bumalik si Pilato sa palasyo at sinabi kay Jesus, sabihin mo sa akin, ikaw ba ay hari ng mga Hudyo? Sumagot si Jesus, sinasabi mo ba ito o sinabi ba sa iyo ng ibang mga Hudyo na maaari mo akong tanungin? Sinabi ni Pilato, hindi mo ba naisip na ako ay isang Hebreo? Hindi ako isang Hebreo. Ang iyong bayan at ang mga punong pari ang ibinigay ka sa akin mga kamay. At sabihin mo sa akin kung ikaw ay hari ng mga Hudyo. Sumagot si Jesus, ang aking kaharian ay hindi sa mundong ito, sapagkat ang aking kaharian ay nasa salibutang ito. Ang aking mga kawal ay hindi malalagay sa pagkakaunahan ko, kaya't ang aking kaharian ay wala sa mundong ito. Sinabi ni Pilato, ngunit ikaw ba ay isang hari? Sinabi ni Jesus, sinasabi mo sapagkat pinanganak ako upang magpatotoo sa katotohanan. At kung may sino man tao sa katotohanan na naniniwala siya sa aking salita at ginagawa niya ito. Sinabi ni Pilato, ano ang katotohanan? Sumagot si Jesus, ang katotohanan ay mula sa langit. Sinasabi ni Pilato, kung gayon, sa lupa bang walang katotohanan? Sinabi ni Kristo, ako ang katotohanan. At paano inuhusgahan ang katotohanan sa mundo ng mga may kapangyarihan sa lupa? Kabanata 4. Kaya't iniwan ni Pilato si Kristo ay lumabas at sinabi sa mga Hudyo, wala akong nakitang kasalanan sa taong ito. Sumagot ang mga Hudyo,
Sabihin natin sa iyong kataas-taasan ng sinasabi niya. Sinabi niya na nagagawa ko sirain ang templo ng Diyos at sa 3 araw upang maitayo ito. Sinabi ni Pilato, at ang anong templong sinasabi niya sa ililipulin? Sinasabi ng mga Hebreo ang templo ni Solomon na tinayo ni Solomon sa loob ng 46 na taon. Pribadong sinabi ni Pilato sa mga punong pari at ng mga eskriba at mga parseyo, humihiling ako sa iyo, huwag gumawa ng masama laban sa taong ito. Sapagkat kung gumawa ka ng masama laban sa kanya, gagawa ka ng hindi makatarungan, sapagkat hindi lamang namatay ang gayong tao na gumawa ng mabuting kabutihan sa maraming tao. Sinabi nila kay Pilato, kung ang Panginoon ko siya ay nilapastangan si Cesar ay karapat-dapat na mamatay. Gaano pa kaya ang taong ito na hindi sumisira sa Diyos? Mga kapatid, tayo magkakaroon po ng ika-8 yugto at magpapatuloy tayo dito sa binabasa natin ang isinulat ni Nicodemus, ang Ebanghelyo ni Nicodemus, unang libro. Amang Diyos, maraming salamat po, Ama, Anak at Banal na Espiritu Santo, sa nawat sa nawa.